Hi! So, finally, after ng mga kaganapan namin lately and then nagbagyo pa, yun, natigil talaga yung aming pag-camping. But today, we're gonna go to, saan ba to? San Juan. San Juan, Batangas. This time, it's another beach camping. Yung first kasi namin, beach camping din sa may Edna's. Edna's campsite. Sa may Kalatagan yun Ngayon naman, meron din kaming pupuntahan. Actually, nakita namin to kay Dijon Fox. Oo, kay Dijon Fox. Shout out kay Dijon Fox. Hi Dijon. Sana mapansin mo kami. Lagi kaming nanonood. So yun, nakita kasi namin yung campsite na yun and then nagandahan kami. And tamang-tama, sobrang mura lang niya. Yes. Oo, kasi hindi lang tayo ngayon hindi lang kami. Kasama namin yung staff namin sa office and then sabi ko, magti-team building kami ngayon kasi usually talaga every August or September kasi ito yung pinaka parang anniversary ng company namin. Tsaka yung campsite na daw yun, yung bihira lang mapuntahan ng mga mga campers. Oo, ba't kaya bihira lang mapuntahan? Pero hindi, siguro marami rin may alam nun, pero ang ganda ng place. It's just, sabi sa Waze, 2 hours and 17 minutes away from Santo Tomas, Batangas. Kasi taga dito kami. So, medyo malapit lang. And then, titignan natin. Try namin kung talagang maganda yun. Oo, yung last time natin, medyo mainit ang beach camping. Kasi dagat yung singaw ng buhangin. Pero sana naman, malamig naman doon. Pero kasi, maganda to kay Yeng. Dahil, syempre, di ba yung nangyari sa kanya, nagkaroon siya ng severe asthma attack. So, sabi ng doctors, maganda daw yung simoy ng hangin na galing sa dagat kasi it has iodine content. And then, maganda din yung sun para sa kanya. Sa umaga, yung maliligo ka. Parang exercise ng lungs. Thank you, Lord. At okay na siya. Ngayon, magka-camping na kami. Oo, hindi mapigilan. Sige. Anyway, kakat na muna namin to. Later on, papakita namin yung daan papunta doon. And then, syempre, iba-vlog namin yung aming magiging experience doon together with our employees. Tawag lang ka pa bawal yan. Kaya maraming na nag-ready na tayo. Ang pandawin pa. May pa teachers. Araw naman, wala nang bagyo. Na-miss ka. BMW ka lang. Pag nagasgas natin yan. Hitala siya. Sobrang traffic dito sa Padre Garcia. Ay, nako. Anyway, malapit na. Pagliko natin dyan. Ayan Ayan na nga. Chaong. Pinaliliko tayo. Buti na lang hindi pa umuulan, pero parang umuulan, di ba? Parang uulan. Hindi yan. Dilim Daan lang yan. Daan lang yan, mamaya libo na. Okay lang naman ako kung umulan sa camping, di ba? Saka dagat naman siya. Ang ano ko lang, sana makapag-set up tayo bago umulan. Pag-set up. Hindi naman maganda naman ang panahon. Dami ko nakikita sa post ngayon na maraming mga naka-air tent. Diba? Hoodie. Nature hike meron din Sa atin naman yan. Hindi pa naman natin masyado nagagamit. Kaya, oo.
Bago pa lang yun eh. Iniisip kasi namin kung mag-upgrade na ba kami ng tent. Kasi currently, ang ginagamit namin is yung Village 6 ng Nature Hike. Regalo sa akin yun ng brother ko. Yun. Bago pa eh. Oo, bago pa siya. Hindi ko pa, pero isa rin kasi sa naiisip ko kung bakit maganda yung air tent. Kasi madali siyang i-set up. 'Di ba? Minsan kasi talaga ang pagse-set up challenge eh. No? Oo. Set up okay pa. Challenging siya, nakakapagod, pero excited ka. Excited. Oo. Ang mahirap, pagka yung magliligpit na. Lahat naman, lahat naman mahirap eh. Yung pagpe-prepare ng mga gamit. Oo. Preparation sa bahay pa lang, yung meal plan ninyo, Buti ano nga, bang babaunin nyo, yung mga ganun ba? Buti nga ngayon, yung mga tent ngayon na lumalabas, madali na eh. Hindi katulad dati eh. Di ba? Yung assemble mo pa. Oo, mano-mano. Mano-mano, yung mga dating tent. Ngayon, madali na eh. Automatic tent kung tawagin nila. Automatic tent, tapos air tent. Yun. Pero, syempre in the future, kung ano... Di ba, kauna-una natin tent? Oo. Yung itataas mo lang siya. Wala ka nang gagawin. Hindi, maliit lang kasi yun, yung tent natin na yun. Pero, ang iniisip ko, in the future din, kapag ka siguro okay na, nagamit na natin yung... Nagamit. Marami na tayo napunta na campsite. Yung Village 6 natin. Pwede siguro mag-invest naman sa air tent. Actually, pupunta kami ng Bangkok? ng Bangkok. Kasi sabi nandun daw yung hoodie. Titignan namin kung mas mura siya together with the shipping from Bangkok pabalik dito sa Philippines, kung mas makakamura ba or tignan na lang yung mga nandito locally kasi may discount din naman. Kaya lang ang problema kasi sa local, wala sila gaanong stock na pagpipilian minsan. Bawa tulad dun sa Easy Camp, nagustuhan ko yung yung hoodie Bestona. Kaya lang ang kulay na meron sila is yung green. Ang gusto ko yung beige. Hindi naman bagay yung green sa akin. Oo. Kasi ako, ano ba yung ano ba tawag doon? Medyo claustrophobic ako, and then gusto ko maliwanag. Hindi ko kaya kapag yung tent madilim. Katulad ng mga black doon. Oo, pero ang ganda nilang tignan. Yun nga lang, talagang hindi ko siya kaya. Kailangan maliwanag, mataas, parang ganun. Kami, kaya Village 6 yung niregalo sa amin ng brother ko. Dalawa lang naman kami kasi palagi pagka nagka-camping kami. Ang hirap naman pagka masyadong malaki yung tent mo, tapos dadalawa lang kayo. Ayoko rin naman ng ganun. Pero siguro, yung air tent kasi na nakikita ko sa Kudi, nakalimutan ko lang kung anong model yon. Bukod dun sa Bestona, malawak siya pero maraming bintana. Oo, yun ang gusto ko. Tignan natin. Tsaka yung iba, di ba, nagsisimula sa mga gamit ng Oo naman. Lang. Tayo, di ba? Oo, tayo din. Paangat ng yung mga gamit natin eh. Kahit ngayon nga, dami pa rin nating mga gamit na wala namang brand, pero okay na okay, di ba? So, nasa paggamit lang naman yun eh. Tsaka kung ano yung talagang use niya, kung okay sa'yo, yun ang gamitin mo. Hindi mo kailangan talaga ng mga mamahalin o mga branded. Although, sometimes kasi, pagka branded ang gamit mo, it comes with a quality ng gamit or nung mismong item. Kapag tulad nung airbed natin. Oo. Diba? Doon nagkamali kami kasi sabi ko, bili na lang tayo ng airbed na walang tatak. Diba? Binili lang namin yun online. Tapos sabi ko, okay na yan, baka naman maganda siya. And it turned out na ilang gamit lang,
wala na, lumulundo siya. And then even nung unang gamit natin, medyo nakakahilo, no? So kung may vertigo ka, hindi siya talaga pwede. So nung time na yon, nag-decide na ako, sige, kunin natin tong isang airbed naman na self-inflating. Ano ba tatak no? Nature hike yun. Yun, nature hike siya. Ayun, okay, naging okay siya. So pero ano, nababaan ka, ano? Maganda siya. Ano nature hike yun eh. Oo, kaya lang yung mas mababa yung nakuha ko. Kasi walang stock nung time na bumibili ako. Pero, okay din naman. Walang problema. Kumbaga, ang gusto ko lang sa airbed is yung hindi ka talaga mahihilo kapag ka nakahiga ka. Kasi yung unang nabili namin na wala talagang brand, ano siya, pag humiga ka at gumalaw ka, para kang nasa waterbed yon, parang ganun. Ano lang siya eh, single lang yata yung ano. Oo, single ba yun? Single at double? Double yata. Pero yung nabili natin, yung na-order natin ngayon, yung modo pa ba yun? Oo. Yung malaki yung mataas. Mas mataas yun, pero double pa rin kasi nga village 6 yung tent namin. Marami naman akong nakikitang gumagamit nun and okay naman siya. So, let's see. Ayun. So, nachika ko na siya kasi kanina masyadong mainit ang ulo dahil traffic. So, sabi ko, sige, magchikahan muna tayo. Naka-on ang cam, hindi ka pwede masungit. Traffic eh. Oo, diba? Sa Padre Garcia, traffic. Yeah. Ay, doon kami dinaan ni Waze. Ayun. Ang ETA namin is 1:16, 11:49 na. So, good luck, isang oras pa, no? Yung mga kasama namin, baka mas nauna. Kasi galing sila dito sa Lipa eh. Kaya mas mabilis sila makakarating sa amin. So anyway, hindi pa namin alam kung saan kayo magla-lunch. Magla-lunch na tayo o ano? Oo, doon na tayo. Eh, baka mag-antay sila ng sobra sa atin. Sabay-sabay na tayo. Kawawa naman din sila. Okay, so ayun lang. Ano ba yun? Pagdating na lang namin doon, or kung sakaling magsungit na naman to, i-on ko ulit ang cam at magchichikahan ulit tayo. Bye! Hi teachers! Ang ating mga naggagandahan na teachers. So finally nakita na namin yung Quadra del Bandana. Dito na kami. Magiging busy lang. Oo, set up na kami. So supposed to be lunchtime nandito kami. Kaya lang, nawala-wala kami. Naligaw kami. Oo. Actually kami lang. Dalawang beses. Oo, kami lang. Pero sila, yan, nauna sila sa amin. Set up muna kami. Bye. Hi, Teacher Dan. Yan, nag-iiyaw sila. Hello, Miss Day. Hi, Teacher Beng. Hello. Welcome to my vlog. Hello po. Ang ginagawa mo? Nag-iihaw. Ayan, sila nagkagayat sila ng gulay. Hello. Prepare po kami ng Dito naman tayo. Ito sila. Ayan o. Diyan ang sinigang. Dahil mga gutom na ang mga others. Ayan. Gatong na kami iba.
ready? Okay, let's eat. Pero mag-lead muna ng prayer pala. Start na ng activities namin for our team building. So, kasama ko yung mga teachers ng preschool and people from our marketing team. Ayan. Ang asawa ko nagdo-draw siya. Thank you, Lord God, for this wonderful day. Thank you, Lord God, for this day, Lord God. Kami, Panginoon, ang patuloy na na kapatawaran sa lahat ng ating nagagakasalanan, sa isip, sa salita.
LN Center, Lord God. We declare, Lord God, that Jesus is Lord over our lives. Maraming salamat. We declare your Lordship. We declare your greatness, Panginoon, sa aming buhay. The strategy nila nandun sila. Okay, strategy nila ay pupunta doon. Pwede naman kayo sa dagat. Ready? 1, 2, 3. Congratulations! 2, 3, go! Dandan lang! Basta ano? Be careful! Ayun! Ayan na! Sabi nga ni Teacher Gail, mamaya kayo sa volleyball. Ay, nakampi ko din yan. Ano, kaya pa? Kaya pa? Kaya pa. Grabe ang mga pag-games ng mga managers. Talagang buwis buhay. Mamaya picture. Mamaya ha. Op! Tanggal na si Teacher. Congratulations everyone! Yan. Thank you everyone! Okay. Ano? Enjoy? Yes. Meron pa, Sabado. Oo nga. Makikita na natin si Sir Charlie. Shoutout kay Sir Charlie. Yan, inuna lang namin yung dagat kasi ito yung kailangan ni Yeng. Yan. Diligpit na kami. Ligpitan na. Kaligo na kami. Magliligpit? Oh. Aba. Ang lakas na. Hi! So, ayan, pauwi na kami. Oo, ang init pero sobrang saya. Kasi natapos namin lahat ng activities na kailangan naming tapusin today. And, ayun, happy naman ang aming mga staff. Susunduin na lang sila ng service. And kami naman, pauwi na. Pero sobrang happy. Sobrang dahil happy. nakapunta na naman kami sa campsite isang campsite na hindi pa namin napupuntahan. Actually, hindi pa masyadong kilala. Pero, yun nga, dahil nakita ko to kay, napanood namin to kay Dijan Fox eh. And, malapit naman din sa amin to, kaya okay din. Ayun. Kain muna kami ng lunch kasi Kain muna kami, hindi kami nakapag-lunch. Oo, 1 hour pa. Pauwi. Dito sa Bulalo. Dito lang yan sa San Juan. San Juan pa ba to? San Juan ba to o ano? Tanong natin. San Juan pa ba ito? San Juan pa? Rosario. Okay, Rosario, Batangas. Baka naman may goto na rito. May goto na. Yun. Okay na namin walang goto. May nakalagay na goto pero wala silang goto. Ayan. Yan. So, along the way lang to ha. Madadaanan nyo. Okay. Kain muna kami. Yan. Kakain na kami. Ayan.
Tanan, tanan, tanan. Order kami ng lunch namin. Alam mo, dapat bumili na tayo ng mic, yung maliit. Ano? Para dalawa. Ang hirap kasi ganyan. Oh, ganyan. Minsan nakakalimutan pa namin i-on yung mic namin. Ganun talaga. Kasi, ano pa naman hindi pa kami ganun kagaling sa pagbablog. So, oo. Ayan. So, ganire dito sa Batangas. May mga paganyan-ganyan. May sile, may kalamansi. Paglomi, goto. Oo. Biki kasado, bihon, kami. Dito lang to sa may Rosario, Batangas. Along the highway lang. Kasi galing kaming San Juan. Yun, dire-diretso lang. Tapos nadaanan namin to. Dahil gutom na kami. Ayun na po ang goto. Yes. Wala na po. Wala na. Ito, goto nila. Gotong Batangas. Batangas. Ayun. So, after nito, uwi na kami. Namiss na namin yung mga bata, yung mga dogs namin. Okay. So, that wraps up our camping trip sa Cuadra del Pandayan. So, again, sobrang maganda siya doon. Mura lang, sulit na sulit. Mabait pa yung owner doon. Oo, very hands-on. Tapos, syempre, don't expect too much kung medyo maliit lang yung entrance doon. Parang 200 pesos lang per person So, ganun lang siya. Magkakaroon lang kayo ng mga additional kung kukuha kayo ng cottage. Pero pagka kumuha kayo yata ng cottage, meron ng free entrance yung ibang tao Parang ganun yung ginawa natin. Oo. So, okay pa rin. Hindi, parang pag kinuha mo yung cottage, parang 100 per person lang daw. Sinabi ni Josh? Oo. Okay. Pero pag wala kang cottage, 200 per person. Okay. So, yun. Maliit lang siya, pero maganda. If you're looking for a beach resort/campsite, puntahan niyo yun. Kasi, maayos naman talaga siya. Wala akong masasabi kundi, you just have to set your expectations sa mga ibang mga facilities nila. But other than that, okay na okay pa rin. So, ayun lang. Thank you for watching. Bye.